May mga pagkaing napapanahon, yung bang tamang-tama ang timpla at sakto sa tiyempo, masarap kainin sa tamang pagkakataon. Ang pagbuhos ng ulan, hudyat para sa mga tiga-alilam sa Ilocos Sur na maghunting ng paborito nilang pulutan, ang insektong May June beetle o mas kilala ng mga Ilocano bilang abal-abal o sibawing. Mas malaki ito sa ordinaryong salagubang at ito lang daw ang klase ng salagubang na pwedeng kainin. Kinahapunan, tumungo na ang grupo nila Robert sa ilog para manghuli ng abal-abal. Sa tubong o mahabang kawayan na ito nila ilalagay ang kanilang mga pinupuntirya. Una muna silang naghagilap ng babaeng insekto na magsisilbing pain sa mga lalaking abal-abal. Itong hawak ko to, babae, ginagamit namin na pain para yung mga lalaki, lalapit sila para mas marami kaming makukuha. Dahil hindi gaanong malakas ang ulan nung araw na yon, nahirapan sila Robert sa paghagilap. Pero maya-maya pa. Ito. Oh. Ibuto na niya. Yan. Ito na yung sinasabi naming abal-abal dito sa Ilocos. Oh. Ang mga nahuling abal-abal, kanilang ipapaksiw. Lulutuin natin ngayon nung nakuha nating abal-abal kagabi. Tinanggalan ni Robert ng pakpak at mga paa ang mga abal-abal at saka niya ito inilublog sa tubig para hugasan. Inihanda na rin ang iba pang mga sangkap katulad ng asin, paminta, bawang, sibuyas, luya at suka. Iginisa ang mga abal-abal, nilagyan ng suka, sabay pinakuluan. Ilang minuto pa, handa na ang paksiw abal-abal. Masarap daw gawing ulam. Perfect pampulutan. Magaspang po siya sa dila pero okay naman, masarap po siya. Ang babaeng abal-abal, manamis-namis. Pero yung lalaki, yun ang makunat kasi walang laman yung konti lang yung laman yung tiyan niya. Masarap gawing pulutan. Actually, yung danger dun sa pagkain ng abal-abal ay kung ito ay bago nahuli, ay na-sprayan ng mga pesticides. So yun ang medyo delikado doon, no? So ina-advise nga, if ever na nanghuli ng mga abal-abal, hayaan mo nang kumain to ng isang araw ng mga damo bago to lutuin. Kahit naman bumuhos pa ang ulan sa Malolos, Bulacan, walang makakapigil kay Aling Gloria para mamalengke at hanapin ang pangunahing sangkap ng paborito niyang pagkain tuwing tag-ulan, ang talangka. Para sa pinigang talangka, makailang ulit munang hinugasan ni Aling Gloria ang mga talangka. At saka tinanggal ang talukap ng mga ito. Pinisilang loob para makuha ang laman at taba. Pagkapiga, tatanggalin natin yung pinakasabaw kasi siya ay mapait. Ito yung katas ng talangka. So ang matitira lang ay mismo yung pinakataba. Sunod siyang nagpitpit ng bawang. Iginisa ang bawang kasama ang laman ng talangka. Pinataka ng kalamansi para mawala ang lansa. Binudbura ng asin at paminta. Matapos magluto ng pinigang talangka, sunod namang gumawa si Aling Gloria ng kapartner nitong talangka fried rice. Naggisa muna ng bawang sa pinaglutuan ng pinigang talangka at saka inilagay ang kanin. Nilagyan ng itlog, pinudbura ng kaunting asin. Lasang-lasa yung talangka, wala siyang lansa, masarap. Malinamnam, paborito naming ulam pag tagulan. Samantala, sa Padre Garcia sa Batangas, alas 9 pa lang ng gabi, abala na ang slaughterhouse na ito sa kaliwat ka ng order sa kanila ng karne at laman ng baka. Pinag-aagawan dito ang ulo ng baka. Ito raw kasi ang pangunahing sangkap ng gotong Batangas. Ang kaisa-isang goto yata sa buong Pilipinas na walang sangkap na malagkit na kanin.
Sa paggawa ng goto Batangas, 3 hanggang 4 na oras pakukuluan ang ulo ng baka para mawala ang dugo. Gagayatin, sabay itatabi. Sunod na naggisa ng sibuyas, nilagyan ng tubig, asukal, patis, asin at iba pang pampalasa. Pati na ng atsuete, hinalo, pinakuluan. Pagkatapos, inilagay na ang ginayat na ulo ng baka. Ilang kulo pa. Handa na ang Goto Batangas. 60 pesos kada order. Pampainit ng katawan sa malamig na panahon. Malinamnam siya. Ingredients niya, tama lang. Masarap. Lasang-lasa talagang goto ng Batangas. The best po. Yung laman niya, matitikmo mo talaga, bakang baka. Malambot ang laman niya. Bagay na bagay sa malamig na panahon. Sa panahon na malamig, no, kailangan natin yung mainit na hinihigo para pagdating sa katawan natin, mararamdaman mo yung heat. No-normalize yung temperature natin. Kasi pag maginaw, ang temperature natin mababa, no? Pwede tayong mag-chill or makaramdam ng hindi magandang pakiramdam. Siyempre, mawawala ba naman ang isa sa mga all-time favorite kapag pumapatak-patak na ang ulan? Champorado. Bagamat may mga nabibili na ngayong instant champorado, ibahin nyo raw ang champorado ni Ka Feli na ang recipe minana pa niya mula sa kanyang lolo at lola. Inaabot ng halos 1 linggo bago ito matikman. Ang aming kakao ay puro, hindi bureau. Kasi ang iba, kalimitan ay ginagamit ay bureau pero ang amin ay Tagalog. Una munang kinuha ang mga buto ng kakao. Ibinilad sa loob ng 4 hanggang 5 araw. Iniluto ang mga buto ng kakao sa kawa sa loob ng 4 na oras. Giniling ang mga ito at pinahip para humiwalay ang balat sa buto. At saka inilagay sa makina para lalo pang maging pino. Pagkatapos ng isang giling, gigilingin uli ng isa para ang tableya ay mas pino. Sunod na nagluto si Ka Feli ng malagkit na bigas na nilagyan ng tanglad. Hinalo niya rito ang tsokolate, asukal at gatas. Ang perfect na kapares ng champorado, tuyo. Narasahan ko yung namumuong tsokolate sa loob niya, hindi yung katulad yung sa street foods na pa may buha-buhangin yung natitikman mo na sa loob. Malasak po ang lasa kasi iba yung ginagamit nilang homemade na tableya kaysa sa ibang produkto. Kapag sikmura ang kumalam, kahit ano, susuungin. Kahit pa malakas na buhos ng ulan, matikman lang ang pinakamasasarap na mga pagkain at ulam.